President Aquino assures outstanding members of the police force of incentives and rewards for their extraordinary service to the people. These include implementation of reforms for their benefit, including additional firearms and assurance of their families' welfare. The President spoke during the courtesy call of the 10 outstanding police women for 2013 in Malacanang. Rocky Ignacio filed this report. President Aquino instructed the Philippine National Police to continue their dedication in performing their duties in serving the public. The President said this as he honored the country's 10 outstanding policewomen for 2013 in Malacanang. The Chief Executive reiterated that the PNP will regain people's trust by doing the right thing. Ang hamon at atas ko sa bawat kasapi ng ating kapulisan, kung paanong sigasig ang pinapakita ninyo habang nagsisimula pa lang sa serbisyo, ay sa rin sanang sigasig at ang dalhin ninyo hanggang tumaas ang inyong ranggo. Maging totoo kayo sa inyong sinumpang tungkulin. Sa ngalan ng ating mga boss, ang taong bayang umaasa sa inyo. At nag-aambagan para itaguyod ang inyong kapakanan. Patunayan natin, anumang edad, kasarian o larangan, uniformado man o karaniwang mamamayan, basta't Pilipino kang bitbit ang dangal ng bayan at malasakit sa kapwa, ay malaki ang maiambag mo sa lalong pag-aarangkada ng kalakhang lipunan. Hanggat nasa panig tayo ng katwiran, makakaasa tayong kasangga ang taong bayan sa bawat laban. Isang karangalan nga po para sa akin ang maglingkod kasama ang pambansang kapulisan sa ating mga boss. Ang sambayan ng Pilipinong hindi na magpapatalo sa baluktot na kalakaran. Taas noong humaharap at nakikipagsabayan sa mundo at kapitbisig na tumatak sa nag-iisang direksyon ng malawakan at pangmatagalang pagbabago. President Aquino recognized the exceptional contribution and commitment of policewomen to protect the communities against crimes and disasters like Super Typhoon Yolanda. Isa pang halimbawa ang opisyal nating taga-Tacloban na si Police Inspector Marjorie Manuta. Noong bumisita tayo sa Tacloban, siya po ang isa sa mga unang nag-briefing sa atin. Sa halip na magpakita ng pagod at pagkatolero sa nangyaring delubyo, malinaw niyang iniulat ang sitwasyon at bawat suliraning kailangan nating tugunan sa apektadong komunidad. Lalo nga po akong napahanga nang ibalita sa aking 6 na kilometro ang nilakad niya upang makapag-duty sa araw na sumalanta ang Yolanda. Sino nga po hahanga sa mga tagumpay at karangalang hatid ng ating awardees? Sa tulong ninyo, naaruga at nabigyan ng serbisyo medikal ang mga kapuspalad nating kababayan. Sa gabay ninyo, naisalba sa kumunoy ng paggamit na bawal na gamot at pang-abuso ang maraming kabataan. At naturuan silang humawak ng lapis at bumigkas ng abakada. Sa pagbubukas palad ninyo, maraming komunidad ang naging tahimik at payapa. Some of this year's winners are Police Inspector Ariza Otida of Cebu City Police Office, SPO3 Melinda Amsali of Zamboanga City, Police Superintendent Maria Leonora Chua Camarao, OIC Discipline Law and Other Division, and Police Chief Inspector Gemma Vidal Braganza of Regional Chief Women and Children Protection Desk. The annual recognition aimed to recognize the dedication and achievements of female members of the National Police Force, sponsored by the Sonta Club of the Makati Paseo de Rojas Foundation Incorporated. As he continued support for the police force, the President vowed to enhance their facilities and equipment and implement programs that will uplift the quality of life of uniformed men. Napatunayan na po natin, hindi imposible o hindi mission impossible ang transformasyon ng lipunan. Asahan ninyong laging nasa likod ninyo ang pamahalaan upang alalayan at suportahan kayong gampanan ang inyong mga obligasyon. Pinapaunlad natin ang inyong mga armas at kagamitan. Pinapanagot ang nagbabahid dungi sa inyong hanay. At patuloy tayong naglalatag ng mga programa upang bigyan kayo ng kakayahang itaguyod ang kinabukasan ng inyong pamilya. For the People's Television, Rocky Ignacio.